Meron pang mga special skill yan, Pastor. Kailangan ba maganda at hindi? Kailangan ba eloquent magsalita? Kailangan ba may itsura? Kailangan ba merong high intellectual acumen? Very good points. Possibly they can help. Pero isang bagay lang ang nakikita ko sa example sa Luke 19. Nakita ninyo si Zacchaeus. Naalala niyo yung sermon ko noon. Si Zacchaeus, hindi makita si Jesus, di ba? Bakit? Kasi katulad niya tayo. 4 feet 11. Napakaliit niya. Siguro pagka umupo pag in-invite natin si Zacchaeus dito, hindi makita sa 4 feet. Pero ang liit niya. So lalagyan natin siya ng riser para makita. Ito ng mga disciples, hindi naman pinapansin kung sino naghahanap kay Jesus. Naka-protect lang kay Jesus, parang Rogelio sila. Bantay. Bakit Rogelio role ninyo, disciple? Hindi naman kayo Rogelio. Kayo ang baptist, kayo ang preparer, kayo ang nagtumitingin kung sino bang naghahanap dito kay Jesus. Dapat nakaganon sila sa hindi sila nakatingin kay Jesus. No? Mali eh. So, tingnan niyo ulit sa Luke 19. Ang ganda basahin. The crowd was pressing on Jesus, so nobody can see Jesus. Including the disciples yun. Pati the disciples were there. Unfortunately. Minsan, nagiging personality-driven tayo. Nandiyan si Jesus, sikat na kami, ganyan. Hindi dapat ganun. Alam niyo ginamit ng Diyos na instrument. Hindi tao, puno, sycamore. Yung sycamore, nakapwesto lang doon, inakyatan ni Zacchaeus. Pag-akit niya, nagkita sila ni Jesus. Di ba? Nakita niya naalala niya yung kwento. Kaya ang sycamore talaga, ang most valuable player sa narrative na yun. Pag in-interview ko yun, sycamore, kamusta ba? Ikaw pala ang most valuable player. Dahil kung wala ka, hindi nagkita si Jesus at saka si Zacchaeus, tapos hindi na-apekto. Ang ganda naman nangyari, 50% to the poor at saka lahat buong sa bayan ni Zacchaeus naligtas. Sycamore, ikaw ang hero. Ano masasabi mo? Puno eh. Hindi ako nagsasalita eh. Ay, wala kang skills. Wala kang set skills. Wala ka man ng speech. Puno nga eh. Oy, ang puno ba nagsasalita? And yet, ito ang point ko. Ito talaga ang point ko. Pag ang role natin, minsan sinusophistication natin masyado, hindi eh. Ang role lang natin minsan, paging sycamore lang eh. Tumayo lang tayo para sa Diyos at sabihin natin kay Lord, I want to stand for you. If you use the sycamore tree, my goodness, you can use me. You can use me, Lord. Grabe. Sabi nga ni Lord, oo nga, ginamit ko sycamore tree. Kasi mga iba, walang believe sa sarili nila na magagamit ko sila. Ang gusto ko lang naman eh, ipakita nyo lang ang mga tao sa akin. Ako bahala kumausap sa puso nila. Ako bahala doon. Ipakita nyo lang, paano? Sa buhay, sa pananalita, sa pagkilos, sa attitude, sa itsura. Sa itsura pa lang. Ayusin ang itsura. Sino natatakot ang mga tao sa inyo? Walang presentasyon. Paano? Si John the Baptist ba may presentasyon? Wala nga. Pero sa ibang mga pastorya na magsisermon, iiwan ko yan, abangan ninyo yan, napakagandang kwento yan. Pero ang point ko is that God used sycamore tree. God also used, ano pa inanimate object sa Bible? Ang dami. Ginamit niya yung star. Sabi ng Magi, we have seen the star in the east and we have come to worship Him. The star led them to Jesus. The star led them to Jesus. Nung nakita ko yun sa isip ko, my goodness, makakasalita ba yung star? Star, ano masasabi mo? Wala na naman. Anong ginawa mo, star? Wala na naman. Ano mong ginawa ng star? He just shine. Nag-shine lang yung star. Let your light so shine. My friends, pag ang church natin, nag-shine lang. Kahit hindi na tayo magsalita. Ipakita nyo lang si Kristo sa labas. Sasabihin ko sa inyo, papasok ang mga tao dito natural. Kasi makita nila, iba. Iba to si sir, iba si ma'am. Kahit yung mga kasama natin sa bahay, iba siya mag-treat sa amin. Kahit yung mga waiter sa restaurant, pag nakita tayo, ako, iba to, nagtitip ito. Hindi katulad ng iba, walang tip. Kasi nare-reflect si Jesus kahit doon. So, tapos, sumunod, naku, naubos na yung time natin. Pasensya na. Making everything simple is key. Napakahalaga.
Dahil sa wilderness experience natin, napakahalaga na malaman natin na si Jesus, in preparation for His ministry, chose si John the Baptist sa preparation kasi gusto niya low profile. Low profile. All throughout the narratives, si Jesus parati low profile. Hindi siya nagpapalaki, nagpapaganda, nagpapalakas. In fact, sabi niya nga, na makikita niyo pa sa narratives, pag may crowd na, sabi niya, si Jesus does not believe in the crowd. Kasi madami diyan, sumasama lang. Pang-ego trip lang nila. Sabi ni Jesus, narrow is the way that leads to salvation. Sabi niya. So, hindi ko alam actually, madami sa inyo, dito sa FCF, you have been here in this church, and you're saying, bakit tayo hindi kasing laki ng ganitong church, or ganito, madaming ganyan, comparison tayo, no? I'm telling you, walang comparison sa bahay mo. Hindi siya nag-iisip ng mga comparison. And in fact, kung nandito si Jesus ngayon, at meron tayong malaking building, sasabihin natin kay Jesus, tingnan mo, ang building namin, napakalaki. Ba't tayo ng building na napakalaki? Tapos naiwan yung mga mahihirap sa labas. Hindi naman sila na makapasok. Ay, Lord, kasi gumawa kami ng building para medyo, parang nga pumasok sila eh. Ayaw na nga nila pumasok. Ang lamig-lamig dito. Tsaka yung mga mahihirap, sa palagay ninyo, papasok sa simbahan sa Ortigas na malaki. Ang laki. Makakapasok ba sila sa Philippine Arena? Ang laki. So, minsan, naiisip natin, ako wala akong prejudgment sa mga ganung mga malalaking projects para kay Jesus. Pero pag tininan ko sa Bible, naisip ko, my goodness, simplihan lang natin ang approach lahat. Ibaba yung tinatawag na minsan na nakikita nating showmanship sa ating ministry sa paglilingkod. Okay, ito na. Ito yung mga tinatawag kong practical examples. Bigyan ko lang kayo examples bago tayo mag-close this morning. Example na specific pagdating sa gospel. Proclaim this week promise nyo sa sarili nyo. This week. Hopefully every week gagawin nyo na. Proclaim a good word. At any given opportunity, be generous sa compliments ninyo sa mga tao. Okay? Kung kayo ay boss, pagka nakita nyo may ginawang magandang trabaho yung tao ninyo, will you please say it to them? Sabihin nyo sa kanya, alam mo, maganda yung sales truck mo Ako natutuwa sa conscientious effort mo na ginagawa. Alam nyo ba na mas magandang marinig niya yan kaysa sa pag lumapit ka sa kanya? Alam mo, yung John 3:16 nakalagay, for God so loved the world. Sabi niya, ano connection? Hindi niya makita yung connection. Pero unahan mo muna ng praise sa kanyang trabaho. Tapos sasabihin niya yan sa'yo, sigurado, pag umupo na kayo sa break room, boss, thank you sa good word mo daming bad news sa bahay ngayon. Bad trip ako sa misis Pero when I heard your kind word, na-lift yung heart ko. Well, sabihin mo sa kanya, it's all about lifting hearts. One day, na-lift yung heart ko rin. Nakakilala ko yung relationship ko kay Jesus. So, magkakaroon ka ng magandang segue kaysa sa biglaan lang ipapasa mo yung Bible. So, be generous with your compliments today. Kahit pag kumain kayo mamaya sa labas at kayo ay karamihan kasi minsan mga tao mag-treat sa waiter. Talagang waiter talaga. Shhh, gumaganon pa eh. May pangalan na nga. Psst. Walang ganon. Punong-puno ka ng galang. At saka pag gumawa ng mabuti ang waiter, paglabas mo, may tip ka na. Tapos sasabihin pa siya, you know what? You're doing a very good job. I really appreciate yung ginawa mo. Kahit wala kayong masyadong formal introduction. Alam nyo, naiiwan nun sa tao, my goodness, good news yun sa kanya. You lifted his day. And then it will mark as a seed sa kanyang heart that Christians are bearers of good news. No? So you compliment your wife, your kid. You compliment every opportunity you can. Do not hold up yung good news. Kailangan po natin yung good news. Panay bad news kaliwat kanan ngayon. Duterte, Binay, bad news lahat. Pumunta ka sa PBA, alas, katalo din.
Bad news na naman. So, ang dami, kahit saan ka kumapit ngayon, bad news. Oh my goodness. Pati ngayon ito, construction natin no, medyo chaotic ngayon. Sasabihin, oh, bad news. Please, tingnan ninyo yung tinatawag na bright side. Sabihin nyo, wow, magiging maganda, maayos itong ating renovation. Gaganda ang ating pag-accept sa mga tao, papasok dito sa church. Amen! Hallelujah! Meron kang good word parati. No? Pangalawa, na gusto kong i-practice natin this week is that to learn more about the ministry you are doing. If you have chosen to do something for the Lord, research mo, pag-aralan mo. If you're doing ushering, paano mag-usher? Paano ba magbilang ng pera na maayos? Paano ba tumulong sa mga bata? At nagkakaroon ka ng burden doon, i-studyohan ng mabuti. No? At maganda yan. Mag-enroll ka sa ATS. May segue pa talaga doon. At may mga training sa ating church. No? Institute namin nila Pastor RBN. Attend kayo pag may training. Learn more about the ministry. Alam niyo yung pinaka-powerful ministry endorse ko sa inyo, ha? Napakalaga ng ministry na to. The ministry of prayer. Madami nagsasabi, Pastor, wala akong masyadong skill set, wala akong galing masyado. Hindi ako magaling mag-music. Pag kumanta naman ako, naiiyak naman yung mga tao. Wala daw ako sa tone. So, hindi ako sa praise and worship. Sa itsura ko daw, hindi din daw ako pwede sa usher. Natatakot din daw yung mga tao. Anong gagawin ko? May magagawa pa ba ako? Prayer ministry. Mag-commit lang kayo ngayong taon na be there sa prayer breakfast natin. Oh my goodness. Malaking bagay yun. At napakaganda nung ano ba yun? Room for what? War room. The war room. Papalabas na yan. Nasini na yan. 100% attendance, ha? Kaya pa-check namin. Lahat kayo dapat manood ng sine ng war room na yan. Kasi yan is a movie about prayer. Ipapalabas yan dito sa FCF. In-announce na kanina. Dalhin lahat ng pamilya. Okay? Kailangan mapanood natin yan at makita natin ang role of prayer. Alam nyo ba? Gusto ko kung si Jesus nandito, sasabihin ko kay Jesus, Jesus, ano po ba ang impression nyo sa FCF? Gusto ko sabihin ni Jesus, hindi, ang gaganda at ang gagwapo ng mga members dito. Or, ang gagaling ng mga members dito sa kanilang ministry. Hindi. Or, ang ganda ng renovation. Matindi yung architect nyo. Hindi ganun. Although magaling talaga yung architect. Pero, ang point is that gusto ko sabihin ni Lord, alam nyo, ang nakita ko sa FCF, among all the churches na napuntahan ko, ay ang church ng FCF, ay nakikita ko nakaluhod. Tsaka humble, at saka nagpe-pray talaga sa akin. That's all really what I need sa mga anak ko is that parati nilang express yung dependency nila at pag-asa sa akin. Gusto ko makilala tayo FCF as the most prayerful church sa buong Marcos Highway. Dami mga simbahan dito eh. Hayaan mo na sila sa mga malalaking programa nila. Tayo, prayerful church. No? So, simulan mo yung praying ministry. Gawin mo ang dapat na gawin doon. Tapos, pinaka-last, and here we close. Yung tinatawag na, we cut down on our spending. Alam ninyo, naisip ko, napakalaki minsan ng expenses na nagaganap. Lalo-lalo na pag Christmas, di ba? And now, Valentine. Naku, kami mga lalaki, nag-iisip na naman. Saan kaya para magulpit-gulat si Mrs.? Saan ko kaya siya ilalabas? Kailangan maganda. Kailangan masarap. Kailangan medyo romantic. Eh pag pumunta ka sa romantic at tahimik na restaurant, yung hindi maingay, magastos yan. Pumunta ka sa Spiral, halimbawa, doon sa dagat, malapit sa Sofitel. Mahal yan, 5,000 isang breakfast dyan. Ngayon, nasabihin mo sa sarili mo, dapat ba ako mag-spend ng ganyang daming pera para sa aking loved one? Sasabihin ng iba, yes! Kasi marriage mo yan, gastosan mo yan. Ito naman ang challenge ko sa inyo. Sa paggastos ng ano pa mang gastos, hindi lamang Valentine's Day. Yung iba sa inyo nagko-contemplate bumili ng bahay, bumili ng kotse, bumili ng ganito or ganyan, dahil may pera ang binigay Diyos sa inyo. John the Baptist ministered in the wilderness. Made his life simple, followed the path of Jesus na pinanganak sa sabsaban. Tayo rin, paglapit natin kay Lord, sasabihin natin kay Lord, Lord, I want to cut down sa expenses ko. Sa Valentine date ko, nakaalat 3,000. Hindi ko gagastusin 3,000 sa date.
Mag-usap kami ni Mrs. Magma-McDonald na lang kami forever. Chicken, McChicken, ulit. At sasabihin ko kay Mrs. na Christian din, siyempre, member din ng FCF. Mrs. McDonald tayo, yan sila, classy restaurants tayo, McDonald na. Yung sobra sa date, ibibigay natin sa offering as a special offering next Sunday. As a symbol of my cutting down on my expenses. Grabe yung mga ganun, ano? Challenge yun, matindi yun. Pagkita-kita tayo lahat sa McDo. At kasama yan sa lahat ng ating consideration sa expenses. Alam niyo itong church na ito, minsan nag-problema kami, nag-usap kami mga leaders kahapon. Paano ba, hindi ata kakasya yung budget sa ministry. No, sabi ko, nandyan ang pera, may pera ang mga tao. Ang problema lang talaga, we need to know how to cut down personally. And I challenge every one of you who's making a decision to purchase or buy something. Like for example, ako, bibili ako ng Fortuner. Excuse me, bibili ka ng Fortuner na brand new. Bumili ka na lang ng Wigo. Bababa ka. Okay? Tapos yung sobra, missions. Ngayon, pag ginawa mo yan, Pastor, medyo radical yan. Well, no, si John the Baptist was radical too. Pero tandaan mo, ibabalik ng Diyos. Ha? Yung kindness na pinakita niyo sa Kanya na sa iba pang pamamaraan. Paano kaya, Pastor, ibabalik ni Lord? Pera din ba? Hindi. Hindi ka lang nadadalhin sa Global City, St. Luke's. Hindi ko magkakasakit. Kasi pag nagkasakit ka, gagastos ka rin ng ganong kalaking pera, di ba? Pero, instead, binigyan ka niya ng good health and strength. Ang daming paraan ng Diyos na para bawiin yun. Pero ang challenge ko sa bawat sa atin, we cut down on our expenses and we say to the Lord, and I'm not talking just about the church, but also giving to the poor, giving to the people who are in need. Kasi when Zacchaeus was sitting down, he stood up and said, 50% of my money to the poor. Hindi niya nga sinabi to the missions. Galit na galit nga si Judas dun sa nakaupo. Wala na namang budget. Hindi nilagay sa church. I'm telling you, some of you need to be kind there to your helpers. Maybe give them an increase. Surprise them with the love of Jesus. Cut down on what you spend. Proclaim the good word. Let's do the ministry correctly. Lord, marami po salamat sa opportunity na makita namin ang inyong salita. Lord, we praise you and thank you sa richness ng inyong salita, Lord, that we encountered this morning. Oh Lord, we have no idea how radical ministry is all about. Sometimes we do ministry, we're not even aware na ginagawa namin yan. Oh Lord, I pray, lahat kami dito sa FCN, inside the church, outside the church, in our office, in the marketplace, in the market, in the neighborhood, do the correct way of serving you. Because that's what you deserve for doing so much para sa amin, Lord. In the name of Jesus we pray. Amen.